mga pinakamalalaking balitang dapat nyong abangan sa One North Central Luzon ngayong Lunes. 5 katao patay sa magkakahiwalay na aksidente sa Pangasinan. Panibagong mega oil price hike nakaamba bukas. Magkano kaya? 80 jellyfish attack na idala sa Tondaligan Beach sa nakalipas na Semana Santa. At silipin ng ilang beach sites at tourist spots sa Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si CJ Torida. Patay ang 62 anyos na magsasaka matapos umanong ma-heat stroke sa Mangaldan, Pangasinan. Nagka-alerto Jasmine Gabriel Galban. Naghihinagpi sa mga kaanak ni Liberato Tandingan, 72 taong gulang, residente ng Barangay Gilig, Mangaldan, Pangasinan. Ayon sa mga anak ng biktima, posibleng heat stroke ang ikinamatay nito. Ilang oras bago bawian ng buhay ang biktima, ay nagpunta pa raw siya sa bukid para tignan ang mga tanim na sitaw. Pagka-uwi sa bahay, sandali nagpahinga siya bago uminom ng alak. Makalipas ang ilang sandali, ay nagpunta sa banyo ang biktima para maligo. Nagtataka raw ang mga kaanak dahil ninalabas ng banyo ang biktima. Nang silipin nila, ay nakita nilang wala nang malay ang biktima sa loob ng CR. 40 daw po yung yung degree. Ang init, tapos umiinom sila. Sinarado pa nila yung pinto na dati naman na hindi nila ginagawa. Tapos yung tubig nila, hindi nila kinuha. Kwento ng mga kaanak, 2 beses na naligo ang biktima sa sobrang init ng panahon. Posible raw na hindi niya kinaya ang matinding init ng panahon. Nadala pa sa pagamutan ng biktima pero binawian din ang buhay. Sa death certificate ng biktima, lumalabas na cardiorespiratory arrest ay kinamatay nito. Stroke ang duda namin. Ang sinabi sa medical, heart attack. Na pa naman sila, na-intubate pa naman sila. Ngayong mainit ang panahon, nakaraniwang umaabot sa danger category ang heat index. Pinag-iingat ang publiko sa banta ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Ilan sa mga sintomas ng heat stroke ang pananakit ng ulo, mabilis sa tibok ng puso o kumbulsyon, at pagkawala ng malay. Kabilang sa paunang lunas ay gumamit ng electric fan para mapababa ang temperatura ng biktima. Mag-apply ng cold compress sa lieg o bandang tiyan ng biktima, i-elevate ang paa at painumin ng tubig ang biktima. Iwasan po natin na lumabas during hottest temperature 10 a.m. to 3 p.m. So ayon po kasi sa Pag-asa, ito po yung pinakamainit na panahon, no? At very prone po na magkaroon tayo ng heat-related illness. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Presyo ng diesel posibleng umabot sa mahigit 165 pesos kada litro bukas, April 7, ayon sa oil industry sources. Ang detalye sa report. Pwedeng trumiple ang presyo ng diesel sa susunod na buwan at sumampa na sa 163 pesos kada litro ang average na presyo. Isa iyan sa mga worst case scenario na ipinakita sa Senado ng DepDev o Department of Economy, Planning and Development sakaling umabot sa $200 per barrel ang 180-day average cost ng krudo. Ngayong Martes, posibleng umabot na sa 165 pesos ang kada litro ng diesel dahil aakyat na naman ng hanggang 19 pesos ang kada litro nito batay sa pagtaya ng mga source sa oil industry. Isa pang nakikita ng DepDev, sisipa ang inflation o bilis ng pagmahal ng mga bilihin. Hawak na alas ngayon ng pamahalaan ang pagpayag ng Iran na makapaglayag ang Pilipinas sa Strait of Hormuz kung saan dumaraan ang 20% ng krudo sa buong mundo. Pero paglilinaw ni Energy Secretary Sharon Green sa kanyang Facebook post, hindi niyan mapababa kaagad ang presyo ng langis sa Pilipinas. Ang nakuha kasi ng Pilipinas sa Iran ay safe at preferential access. Ibig sabihin, mababawasan ang banta na magkaproblema sa supply ng langis ang Pilipinas. Mapoprotektahan ang mga barkong papunta sa Pilipinas at masisiguro ang kaligtasan ng mga marinong Pilipino. Gusto ring malaman ng Manibela kung anong barko ba papuntang Pilipinas ang sinasabing padadaanin ng Iran sa Strait of Hormuz. CJ Torida, One North Central Luzon. 80 jellyfish at sa nakalipas na Semana Santa. Narito ang report.
Mag-aalas 8 ng umaga kahapon, sunod-sunod na inatake ng dikya ang ilang naliligo sa dagat sa bahagi ng Tondaligan Beach sa Dagupan City. Agad na rumisponde ang mga otoridad at inalalayan ang mga biktima. Sa kabuuan, umaabot sa 68 ang naitalang jellyfish attack sa buong maghapon. Kasi po mga nagsusuka po and then hindi matolerate po yung kati at saka affected po ang kanilang paghinga. Dahil sa insidente ng jellyfish sting, pansamantalang pinagbawalan ang mga beachgoer na maligo sa dagat kahapon. Beachgoer muling nagkapagtampisaw sa dagat. Tulad ng mag-anak ni Dominador mula sa Quirino na first time daw mamasyal sa Tondaligan Beach. Okay naman sir, masaya. Dahil sa init, magpalamig sa dagat. Ang ilan in-enjoy ang boat ride sa dagat tulad ng pamilya ni Jessa mula sa Basista. Yung dagat po. Itas yung mga malalakas na alon, though wala siya ngayon, walang alon ngayon dito, pero sana mamaya dumating yung alon po. Simula noong Miyerkules Santo hanggang kahapon, na linggo ng pagkabuhay, umabot sa 80 jellyfish attack ang naitala ng mga otoridad. 48 sa mga biktima dinala sa ospital upang magamot, pero nakalabas din matapos lapatan ng lunas. Sa mga magtatampisaw sa dagat, lalo na ngayong nararanasan ng mainit na panahon, ito ang abiso ng otoridad. Panahon po ng dikya. Just in case po na may nakagat po ng jellyfish, lumapit lang po sa medical team sa ating mga lifeguard. Nakaantabay palagi. CJ Torida, One North, Central Luzon. Tatlong katao ang patay matapos mabangga ng pick-up ang tricycle sa San Fabian, Pangasinan. Nagka-alerto Jasmine Gabriel Galban. Nauwi sa trahedyang masaya sanang outing ng 6 na magkakapitbahay matapos mabangga ng pick-up ang sinasakyan nilang tricycle sa San Fabian, Pangasinan. Galing sa San Fabian Beach ang mga biktima at pauwi na sana sa Barangay Pugo sa bayan ng Mangaldan. Ito pong pick-up, may vertical po siya ng private. Ngayon, nag-right shoulder siya. Nag-right shoulder niya, nabulaga po siya. Nabulaga siya na may tricycle pala sa right shoulder. Sa lakas ng pagbangga, nayupi ang likurang bahagi ng tricycle habang wasak ang harapan ng pick-up. Patay ang 3 sakay ng tricycle. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang 25 anyos na driver ng pick-up. Patay ang 67 anyos na barangay Tanod matapos maaksidente sa barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Sa investigasyon ng pulisya, minamaneho ng biktima ang kanyang e-bike sakayan 2 katao. Patawid na sana sa National Highway ang e-bike nang mabangga ito ng paparating ng motorsiklo. Unfortunately po, at around 3 p.m. ng same day, ay biniwan po ng buhay itong ating biktima na driver ng e-bike. So far po sa ngayon, ma'am, nagkaroon po sila ng pag-uusap at accordingly, magkakaroon po sila ng settlement sa insidente po na ito. Patay rin ang 35 anyos na babae nang mabundol ng delivery van sa barangay Ambunaw, Kalasyaw, Pangasinan. Ayon sa ina ng biktima, umalis ng bahay at hindi nagpaalam ang biktima. Hindi na po sila nagsampa po ng case doon sa driver. Ang kon lang na nila is tumulong na lang doon sa kon ng victim yung pagburo po sa kanya. Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Iba't ibang penitensya at tradisyon sa Semana Santa isinagawa ng mga deboto sa iba't ibang lugar sa Hilaga at Gitnang Luzon. May ulat si Jewel Fernandez. Muling isinagawa ng pamunaan ng St. Thomas the Apostle sa Santo Tomas, Pampanga ang tradisyonal na pagpapasabog sa effigy ni Judas Iscariot kahapon Easter Sunday. Nakapalibot dito ang 7 deadly sins na sumisimbolo sa mga kahinaang nais iwan ng sambayanan. Paliwanag ng simbahan, ang ritual ay simbolo ng pagtalikod sa kasalanan at paglayo sa lumang sarili upang magsimula ng panibagong buhay. Sa bayan ng Guagua, kakaiba naman ang paraan ng pagsalubong sa Easter Sunday ng Immaculate Conception Parish Church. Dito, isang batang nagbihis bilang anghel ang tila lumilipad upang alisin ang itim na belo ni Inang Maria dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus. Hindi naging hadlang sa mga debotong Katoliko ang matinding sikat ng araw para sa kanilang panata noong Biyernes Santo sa Nueva Ecija. Hirap man sa bigat ng kanilang pasan na krus, ay patuloy pa rin sa paglakad para marating ang simbahan. Bahagi ng kanilang panata ang pagluhod at pagdapa sa kalsada sa harap ng simbahan para manalangin at humingi ng kapatawaran sa mga kasalanan. Dumagsa naman ang mga deboto ng Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Ang ilan sa mga deboto nag-alay lakad patungo sa simbahan.
Karamihan ay nagmula pa sa iba't ibang lugar at nagpupunta rin sa mga simbahan sa bawat bayan na kanilang madadaanan, bilang bahagi na rin ng kanilang bisita iglesia. Ang pagsasagawa ng alay lakad ay kanilang panata na simpleng sakripisyo umano kung ikukumpara sa ginawa ng Panginoon nang tubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Nanguna naman ang mga bata sa Lawag City sa pagdiriwang ng Linggo ng Pagkabuhay. Iprinosisyon ang mga imahen papunta sa simbahan kung saan nagkasalubong ang imahen ni Jesus at Maria. Nagbihis anghel naman ang mga bata na panay ang pag-awit. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Sa kuha ng CCTV, makikita ang maitim na usok na lumalabas mula sa loob ng isang bahay sa Santiago Village, Barangay Poblacion Norte, Rizal, Nueva Ecija, pasado alas 6 ng umaga noong Huwebes Santo. Maya-maya pa, nagngangalit na apoy na ang lumabas mula sa bubong ng bahay at mabilis itong kumalat. Kita rin ang mga nag-spark na kuryente ng bahay. Sa investigasyon ng BFP, mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang bahay. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Patuloy ang investigasyon ng autoridad. Mga kapuso, out of stock na ang diesel sa ilang gasolinahan sa Mangaldan, Pangasinan. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine! CJ, naghahanda ng ilang motorista sa inaasahang panibagong oil price adjustment bukas. Wala pa ring awat sa pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Panibagong mega oil price hike na naman ang ipatutupad bukas, April 7. Hirap na raw ang mga motorista. Hindi na raw kinakaya ang lingguhang malakihang taas presyo. Wala na. Wala na, madam. Hirap. Ito na, 100 na lang ang ano. Isang araw bago ang mega oil price hike, ilang gasolinahan sa Mangaldan, Pangasinan ang wala ng supply ng diesel. Gaya ng gasoline station na ito. Wala pa raw katiyakan kung kailan darating ang panibagong supply. Kahapon po, ma'am. Mga tanghali, nawalan na ng diesel. Naubusan na. Pero hindi pa namin alam kung kailan darating yung deliver. Wala pang sinasabi. Sa sitwasyon ngayon, aminado ang One Pangasinan Transport Federation na daan-daang jeepney drivers na ang tumigil sa pamamasada dahil sa sobrang taas ng presyo ng langis. Sa kabila nito, tiniyak ng OPTF na sapat pa rin ang bilang ng public transport na bumabiyahe. Wala po kaming transport strike. Kasanay namin sa grupo namin. CJ, sa ating pag-ikot sa mga gasoline station dito sa Kalasyaw, Pangasinan ay marami ng mga motorista ang nagpapakarga ng petrolyo sa kanilang mga sasakyan. Sinasamantala yung pagkakataon bago pa yung panibagong oil price adjustment bukas. Samantala, nakausap natin ang ilan sa mga nagmamanage ng gasolinahan at ayon nga sa kanila, sa ngayon ay sapat pa yung supply ng petrolyo pero hindi nila alam kung hanggang kailan, especially yung diesel dahil na rin sa dami na nagpapakarga sa ngayon. CJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Ilang pasahero piniling bumiyahe ngayong Lunes, April 6 upang makaiwas sa siksikan. Sundan sa report. Ilang pasaherong pauwi sa kanilang probinsya ang piniling bumiyahe ngayong Lunes. Tulad ni Lalik at kanyang pamilya na pauwi na sa Isabela. 2 linggo raw silang nagbakasyon sa Pangasinan at dito na rin ginunita ang Semana Santa. Maluwag na po yung traffic. Saka mas, lalo na pag-commute, mahirap kasi may kasama po kaming bata. Pila-pila rin ang mga paakyat ng Baguio kaninang umaga. Nagsimulang maramdaman ang dagsa ng mga pasahero kahapon. Sa terminal na ito, nasa 10 minutes ang pinakamabilis nilang trip interval dahil sa dami ng pasahero. For sure, madami pong nagbibiyahe ngayon kasi pabalik na po lahat ng mga bumiyahe ng Holy Week. Kahit tapos na ang Holy Week break,
Tuloy pa rin ang inspeksyon ng LTFRB sa mga bus terminal at sa mga bumibiyaheng bus. Magtatagal ito hanggang sa Miyerkules bago bumalik ulit sa lingguhang inspeksyon. Wala naman daw problema sa mga bumibiyaheng sasakyan ngayon. Para makita pa rin natin na safe at ligtas pa rin na makabiyahe para sa ating mga commuters. Posible raw na magtagal hanggang bukas ang dagsa ng mga pasahero. Sa mga hahabol pa sa biyahe, nagpaalala ang pamunuan ng bus terminal upang makaiwas sa aberya. Paalala po sa mga minamahal naming mga pasahero, huwag kayong mabahalas kung wala kayong masasakyan. Marami po tayong basis. Naghandaan po ng kumpanya namin ito. CJ Torida, One North Central Luzon. Nakiisa sa Easter Mass sa Prague, Czech Republic ang ilang Pinoy roon. Hindi lang mga overseas Filipino worker ang mga dumalo, kundi pati mga turista. Matapos ang misa, nagkaroon ng salo-salo ang mga Pinoy. Sa labas ng simbahan, tampok ang iba't ibang dekorasyon tulad ng Easter eggs, mga ribbon, pati ang pomlazka, ang latigong pinaniniwala ang makatutulong sa kalusugan ng kababaihan sa Vatican City. Bilang bahagi ng Easter Mass, muling hinimok ni Pope Leo XIV ang mga world leader na itigil na ang mga giyera. Nanawagan siya ng kapayapaan. Ito ang unang Easter Mass ni Pope Leo XIV. Mababang bilang ng tourist arrival na itala sa 100 Islands National Park sa nakalipas na Semana Santa. Narito ang report. Isa si Janine mula sa Quezon City sa mga pumasyal sa 100 Islands National Park sa Alaminos City nitong nakalipas na Semana Santa. First time daw niyang maglibot sa mga isla. Yes po, babalik at babalikan po dito. Sobrang ganda po ng place and worth po na balikan ulit for second time around. Sa nakalipas na Semana Santa, umabot lang sa mahigit 18,000 ang tourist arrival sa 100 Islands National Park. Tala ito mula Monday, Thursday hanggang kahapon na Easter Sunday. Ayon sa City Tourism Office, mababa ang bilang na ito kumpara sa naitalang 24,000 na tourist arrival noong nakarang taon na paggunita ng Holy Week. This 2026, medyo in-expect namin yan. Mababawasan ito sa arrival. Kasi nga, itong dinadaanan natin na crisis. Bumaba rin ang bilang ng mga pumasyal sa Tondaligan Beach sa Dagupan City sa nakalipas na Semana Santa. Ayon sa otoridad, nasa 30% lang ng total capacity na 5,000 beachgoers ang kanilang naitala sa nakalipas na mahal na araw. Dumaranas po tayo ng crisis sa ating bansa. So alam po namin na apektado po naman na ang ating mga turista. Sa pagtaya ng Dagupan City Police Station 6, generally peaceful ang sitwasyon sa Tondaligan Beach sa nagdaang Holy Week. Peaceful naman. Wala pa tayong naitalang insidente, mga petty crimes, ganun din po yung kahit nalunod. Zero incident po tayo. Samantala, nakapagtala rin ng mababang porsyento ng tourist arrival ang iba pang beaches sa Pangasinan sa nakalipas na Semana Santa base sa monitoring ng Pangasinan PDR-RMO. Kasama si Ron Tanyedo, CJ Torida, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ngayong araw, nakatagda ang nationwide rollout ng fuel subsidy sa iba pang sektor ng transportasyon. Bago ang Holy Week break, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na palalawigin ang fuel subsidy ng Transportation Department sa mga driver ng tricycle at delivery service. Nabigyan na ang mga operator at driver ng pampublikong jeep, bus, taxi at UV Express. Hiwalay pa yan sa mga ayudang natanggap na mula sa DSWD. Ipadada ng fuel subsidy sa fuel cards, bank transfer o e-wallet. 18 lokal na turista na apektuhan matapos sumiklab ang grass fire sa Mount Kabunyan sa Bacong, Benguet noong Huwebes Santo. Narito ang report. Sumiklab ang grass fire sa bahagi ng Mount Kabunyan sa Bacong, Benguet gabi noong Huwebes Santo. Nagsanib puwersa ang mga emergency response team at rescuers ng BFP, PNP, MDRRMO at Barangay Council upang mailabas sa bundok ang 18 lokal na turista. Makikita sa mga larawan na pinost ng Bacong MDRRMO sa kanilang Facebook page ang mga turistang tinulungan ng mga otoridad. Walang nasaktan sa insidente. Sa inisyal na pagsusuri, sumiklab ang sunog dahil sa nararanasang mainit na panahon. Samantala, kasunod ng nangyaring grass fire, pansamantalang
sinuspindi ng lokal na pamahalaan ang hiking at trekking sa Mount Kabunyan. Layon ng ibinabang executive order na matiyak ang kaligtasan ng mga nagpupunta sa lugar. Ang Mount Kabunyan ay kilala sa taglay nitong panoramic landscapes na dinarayo ng mga turista at mountaineers. Timbog ang 26 anyos na babaeng tattoo artist sa drug bypass operation ng mga otoridad sa Sitio Aling, Barangay Pantal, Daguban City. Mag-aalas 6 ng gabi noong Huwebes Santo. Nahuli rin sa operasyon ang 6 pang individual na naaktuhang nagpapat session sa lugar kung saan isinagawa ang operasyon. Nakuha sa operasyon ang 22 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng halos 150,000 pesos. Nabawi rin ang ginamit na budol money. Nakatagdang sampahan ng reklamo ang mga suspect na wala pang pahayag. CJ Torida, One North, Central Luzon. One Pangasinan Transport Federation iginiit na wala pang pagtaas sa pasahe ng mga pumapasadang jeep sa Pangasinan. Ang detalye sa report. Batid ng pamunuan ng One Pangasinan Transport Federation ang impormasyon na ilang tsuper ng jeep na bumibiyahe sa Pangasinan ang nagtaas ng pasahe. Pero nilinaw ng OPTF na wala pang kautusan mula sa LTFRB kaugnay sa taas pasahe. Kaya ang sinumang tsuper na nagpapatupad ng fare increase, illegal. Kinausap na raw ng pamunuan ng OPTF ang pinuno ng mga jeepney driver na naniningil ng sobrang pasahe. Conduct kami ng inspection tungkol dyan. Talagang bawal yan. Baka mamaya masanction pa sila sa LTFRB. Mas malaking problema po. Kinumpirma rin ng LTFRB Regional Office 1 na wala pang anumang pagtaas sa pasahe. Pero gumagawa raw ang ahensya ng mga paraan upang maibsan ang hirap na dinaranas ngayon ng mga tsuper. On our part, sa LTFRB, we are trying our best to do our job na ibigay kung ano dapat yung para sa ating mga operators and drivers po. Sa ngayon, nasa 13 pesos ang minimum fare sa jeep. Dagdag 1 peso and 80 centavos kapag sobra na sa 4 na kilometro. Sinusunod naman daw ito ng mga tsupera na nakausap ng news team. Hintay namin yung taripa, kung may taripa na galing sa LTFRB, yun. Pero kung ang ilang pasahero ang tatanungin, ramdam daw nila ang mga tsuper. Kaya kung minsan, hindi na kinukuha ang kanilang sukli. Naiintindihan namin yung sitwasyon. Lahat naman tayo dito sa mundo, naghihirap din. Pero gate pa rin ng pamunuan ng OPTF kung ano ang nakasaad sa fare matrix na ibinaba ng LTFRB, yun pa rin dapat ang susundin. CJ Torida, One North, Central Luzon. Panalo sa Game 1 ng NCAA Season 101 Women's Volleyball Finals ang Letran Lady Knights sa unang pagharap nila ng Benilde Lady Blazers sa finals ngayong season. Nagsalitan ang dalawang koponan sa unang 4 na set. Unang nakapuntos ang Lady Blazers hanggang makuha ng Lady Knights ang 5th set sa score na 15-11. Ito ang unang talo sa finals ng Lady Blazers sa loob ng 5 seasons. Samantala, nasungkit naman ng Mapua Cardinals ang Game 1 ng Men's Volleyball Finals laban sa Benilde Blazing Spikers. Panalo sila sa loob ng 4 na set. Sa Miyerkules, April 8, gagawin ang Game 2 ng parehong finals kasunod ng awarding ceremony para sa Season 101. Mapapanood ang laban ng Men's Volleyball sa Heart of Asia habang sa GTV at Heart of Asia naman ang Women's Volleyball. Baguio City LGU may Emergency Mobility Support Program at libreng sakay sa gitna ng mega oil price hike. Narito ang report. Mas mabigat na krus ang papasanin ng mga tsuper sa muling pagsipa ng presyo ng petrolyo ngayong linggo. Ang projection ng oil industry source, 21 pesos sa kada litro ng diesel at mahigit 7 pesos sa gasolina. Pero sa Baguio, ayon mismo sa LGU, parehong mas tataas ang mga iyan ng 9 pesos. Hindi na ako bibiyahe. Ngayon na nga lang, hindi nakikita. Hindi, pagka nagtaas pa, di wala na. Ewan ko lang kung paano tatawid pa sa araw-araw pag ganito na talaga. Mahirap na talaga eh. Ang bayad, mapumunta lang sa diesel. Parang thank you lang din. May Emergency Mobility Support Program ang Baguio LGU na layong pagaanin ang gasto sa biyahe ng 20% ng mga jeepney sa lungsod. Sa service contract ng city yung biyahe ng gabi in order to guarantee na babalik sila sa gabi at magsakay ng ating residente na pauwi. Aminado ang LGU na limitado ang programa dahil kulang ang pondo at pinag-aaralan pang madagdagan ang mga jeepney na sakop nito. May libreng sakay program din ng LGU, pandagdag sa pagkalagas ng mga PUV lalo na sa gabi.
Bahagya namang nakabawi ang mga hotel mula Biyernes Santo hanggang Sabado de Gloria. Pero hindi pa rin punuan kumpara sa mga nagdaang Semana Santa. Inaasahang bababa ulit ang occupancy rate sa mga hotel sa Baguio sa mga susunod na linggo. Kaya ang mga nakadepende sa turismo ang kabuhayan, apektado ang kita. Para makabangon, isinusulong ng Baguio LGU ang sustainable tourism. Local businesses, restaurants, hotels natin dito sa Baguio, we encourage them na hyperlocal, bili tayo sa ating mga local sources para lang umiikot pa rin yung ating ekonomiya. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Narito na ang Ratsyada Balita. Isang makasaysayang aklat sa wikang Kapampangan ang inilunsad kamakailan sa Angeles City, Pampanga. Nakiisa ang mga kinatawan ng Komisyon sa Wikang Filipino sa paglulunsad ng Dictionary of Kapampangan Words with Chinese Roots sa Holy Angel University. Ang nasabing diksyonaryo ay isinulat ng tubong Pampanga ni si Oscar Papa Usmobal Balahadia. Kinilala ng KWF ang aklat bilang pinakamakapal na aklat sa wikang Kapampangan sa bansa na may kabuuang 2,852 pages. Inaasahan na magsisilbi itong mahalagang sanggunian sa pag-aaral ng ugnayang ng wikang Kapampangan at mga salitang may pinagmulan sa wikang Chino. Tampok naman sa isang art exhibit ang mga Lenten-themed artworks ng mga Kapampangan artist na sina Clef Laksa at Ramcos Katahan Nuluds na ginanap sa Bakal Pintura Art Exhibit sa San Fernando City, Pampanga. Kabilang sa mga featured pieces ang Sacred Heart ni Laksa na binigyang buhay gamit ang scrap at industrial materials. Tampok naman sa mixed media painting si Ramcos ang Passion, Death at Resurrection na pinaghalo ang mga imahe ni Jesus at matitingkad na kulay. Inilunsad ng Pampanga Police Provincial Office ang Bisikleta Patrol upang mapalawak ang police visibility at masiguro ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lalawigan noong Semana Santa. Ang inisyatibong ito ay nagsisilbing paraan ng mga kapulisan upang magsakripisyo habang nagsiserbisyo sa publiko, kasabay ng pagtitipid sa gasolina sa gitna ng pagtaas ng presyo. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Ilang beach sites at tourist spots sa Central Luzon dinagsasa katatapos na long holiday. Silipin sa report. Sinamantala ng maraming Pilipino ang pagkakataong magpahinga at mag-relax noong weekend kasama ang kanilang mga pamilya at mahal sa buhay. Ilang beach sites at tourist spots sa Central Luzon ang dinagsan ng mga tao. Libo-libong turista ang nagtungo sa isang beach resort sa San Felipe, Zambales. Hindi lang nagtampisaw ang mga bisita, marami rin ang nag-enjoy sa water activities. Ayon sa pamunaan ng resort, tinatayang aabot sa 10,000 turista ang bumisita sa kanilang lugar noong weekend. Isang unique at exciting summer experience naman ang hatid ng isang tourist beach spot sa Mariveles, Bataan. Dinayo ng mga turista ang isla na Hugis Kamay na kilala sa napakalinis nitong tubig. Iba't ibang water activities din ang kanilang in-enjoy tulad ng cliff diving at snorkeling. Masaya naman po yung outing namin ngayon dahil pumunta kami sa kuweba, saka nag-fishing kami. Mistulang fiesta naman ang eksena sa dami ng tao sa Palacol o Summer Place sa Florida Blanca, Pampanga. Matapos dagsain ng humigit kumulang 6,000 turista noong Sabado de Gloria. Dahil dinagsa ang lugar, agad na nagpatupad ng cut-off ang LGU upang mapanatili ang kaayusan at masiguro ang maayos na karanasan ng bawat turista. Dinarayo ang lugar dahil sa budget-friendly nitong entrance fee. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.